Magandang umaga po sa bawat isa. Sa probidensya ng Panginoon ay ako pa rin po ang maglalahad ng kaniyang salita sa umagang ito. Pag-pray po natin ang family ni Deacon Lorenzo na nasa banig po ng karamdaman. For our text this morning, please turn with me to Romans chapter 15 verse 5 hanggang sa 7. Romans chapter 15 verse 5 up to verse 7, and the Word of God says, "Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo'y magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos." May the Lord bless the proclamation of His Word this morning. Now, for quite some time now, mga kapatid, mga kaibigan, ay pinag-aralan po natin ang mga kaganapan doon po sa iglesia ng Roma. It was obviously in trouble. At isa sa mga mapanganib na banta na kinakaharap ng iglesia ay ang pagkabahabahagi, ang pagkakahati, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat dinisenyo po ng ating Panginoon ang kanyang iglesia na magiging iisa. Iisa ang hangarin, iisa ang layunin, iisa ang pag-iisip. Ang subject ng pagkakaisa, church unity, ay spread out sa buong bagong tipan, mga kapatid, mga kaibigan. In fact, sa intercessory priestly prayer ng ating Panginoon sa John chapter 17, isa sa mga items doon ay ang church unity. John chapter 17 verse 20 to 22, for instance. Please turn there. John chapter 17 verse 20 hanggang sa 22. Ang sabi po dito, "Gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo at ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa." So paulit-ulit na binanggit ng ating Panginoon yung salitang one or iisa. At ang isa sa katangian ng iglesia sa bagong tipan ay ang kanilang pagkakaisa. For example, Acts chapter 1 verse 14. Please turn there. Acts chapter 1 verse 14. Ang sabi po dito, "Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin." So they were united in prayer, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kaniyang mga kapatid. Acts chapter 2 verse 46. Ang sabi po dito, "At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso." Ano pa? Acts chapter 5 verse 12. Please turn there. Ang sabi po dito, "Sa pamamagitan ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Naroon silang lahat na nagkakaisa sa portiko ni Solomon." At kung pag-aralan po natin ang mga liham ni Apostle Paul, mga kapatid, sa Book of Romans, isa sa underlying theme, dominant underlying theme, ay ang church unity. Ang pagkakaisa ng mga mananampalataya, our union with Christ, which will result sa ating pagkakaisa bilang magkakapatid sa iisang iglesia. Particularly, the union of both the Jews and Gentile believers. For example, sa Romans chapter 12, ay talagang pinag-uusapan po ni Pablo dito ang koneksyon ng pagkakaisa sa loob ng iglesia at ang ating union with Christ. Our union with one another is vitally connected to our union with Christ. For example, Romans chapter 12 verse 4 hanggang sa verse 5. Ang sabi po dito, mga kapatid, Romans chapter 12 verse 4 and 5. Ang sabi dito, "Sapagkat kung paanong
sa iisang or sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain, kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. And ito po ay hindi mabuti na ang mga Christians ay magkakabahabahagi. This is Paul's point sa chapter 14. Delikado po mga kapatid, mga kaibigan, kaya tayo po ay mag-ingat na hindi po natin pahintulutan na ang ating posisyon on Christian liberty, ang ating pananaw ay mag-cause ng division sa katawan po ng ating Panginoon. Romans chapter 14 verse 1. Once again, Romans 14 verse 1, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro or opinions or palagay. Romans chapter 14 verse 19. Ang sabi po dito, kaya nga sundin natin ang mga bagay na magbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. And moving on sa chapter 15, talagang ini-stress pa rin ni Apostle Paul ang kahalagahan ng pagkakaisa sa loob ng iglesia, especially sa ating teksto sa verse 5 hanggang sa verse 7, mga kapatid, mga kaibigan. Again, isa sa mapanganib na banta na kinakaharap ng iglesia ay ang division, ay ang pagkawatak-watak, ang pagkabaha-bahagi. Ito po ang constant na focus sa atake ni Satanas laban sa iglesia, sapagkat alam ni Satanas na ang pagkakaisa ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Nagre-reflect ito sa ating pagkakaisa kay Kristo at sa ating joining together as citizens of the kingdom of God. Na-advance ang kaharian ng Panginoon dahil sa pagkakaisa ng mga tao ng Diyos. At dahil inaatake po ni Satanas ang pagkakaisa ng iglesia, ay natutunghayan po natin ito ang mapait na kaganapan sa kasaysayan ng iglesia. Ayaw ni Satanas na luwalhatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, at ayaw po ni Satanas na magtagumpay tayo sa ating misyon sa pag-reach out ng maraming kaluluwa para sa ating Panginoon. Kaya focus ni Satanas ang unity na kaniyang atakihin sa loob ng iglesia. At kung mangyayari yung ganon, dito na po lumalabas ang tampuhan, dito na po lumalabas ang pag-iisip ng iilang mga Christians or ng sino man na ang kaniyang opinion ay mas mahalaga pa kaysa opinion ng iba. Ang kaniyang idea ay mas importante pa kaysa idea ng iba. Kailangan pong makita ng mga tao dito sa mundo na tayo po ay nagkakaisa sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pagsamba sa Diyos at sa pagbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. At kahit anuman ang ginagawa natin bilang isang iglesia, hindi tayo divided sa essential matters kahit magkakaiba ang ating pananaw when it comes to non-essentials or Christian liberty. For example, Romans chapter 14 verse 15 to 16. Ang sabi po dito, mga kapatid, kung dahil sa pagkain ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na lumalakad ayon sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak dahil sa iyong pagkain ang mga taong alang-alang sa kanila ay namatay si Kristo. Huwag nga ninyong hayaan na ang inyong kabutihan ay masabing masama. Nawa po ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito habang pinag-aaralan po natin ang mahalagang subject on church unity. Ito ay continuation sa ating pinag-aralan last Sunday. At meron pong 3 bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito. Anong uring unity ang pinag-uusapan ng banal na kasulatan? Una, Christocentric unity. Unity, pagkakaisa na nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, grace-born unity. Unity na nagmumula sa biyaya lamang ng ating Panginoon. At pangatlo, fruit-bearing unity.
unity na meron pong nakikitang bunga. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon, salamat o Diyos dahil sa probidensya ninyo ang inyong lingkod ang nagbabahagi ngayon ng inyong salita. At naway mangusap ito sa bawat isa sa amin. Tulungan ninyo na makinig ang bawat isa na merong resolute heart and mind to obey you no matter what. At naway gamitin ninyo ito sa kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo. This we pray in Jesus' name. Amen. Dumako na po tayo sa unang punto, mga kapatid, mga kaibigan. Christocentric unity. Una sa lahat po, ang tunay na pagkakaisa ay makakamtan lamang natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo po ang source, ang sentro ng ating pagkakaisa. Romans chapter 15 verse 5. Ang sabi po dito, ayon kay Kristo, according to Christ Jesus. Ano bang ibig sabihin itong katagang ayon kay Kristo? Obviously, ginagamit po ni Apostle Paul dito ang Christocentric statement. At kung pag-aralan natin ang lahat ng liham ni Apostle Paul, they are full of the Lord Jesus Christ. Si Kristo talaga ang sentro, nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng liham ni Apostle Paul. At bilang mga mananampalataya kay Kristo, the chief source of our unity is none other than the Lord Jesus Christ. Our union with Christ ang basihan ng ating pagkakaisa sa isa't isa. We have been mystically united to Christ. Tayo po ay isa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay itinuturing na ginawa din natin. Ang kaniyang kamatayan ay kamatayan natin. Ang kaniyang pagkabuhay muli ay pagkabuhay muli din natin. We are crucified with Christ, therefore we no longer live. Jesus Christ now lives in us, according to Apostle Paul in Galatians. For example, Romans chapter 6 verse 3 to 5. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, Romans chapter 6 verse 3 to 5. Ang sabi dito, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kaniyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kaniyang muling pagkabuhay. So you see, ang ating union with Christ, ang ating pagkakaisa kay Kristo, ay meron pong kamangha-manghang epekto sa atin bilang mga individual na mananampalataya sa Kanya. Sapagkat pinag-isa tayo ni Kristo bilang iisang katawan. The church is the body of Christ. And if we are united to Christ, we are part of His body. Romans chapter 12 verse 5 once again. Ang sabi po dito, Romans 12 verse 5, kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. At sinuportahan din yan ni Apostle Paul in other epistle of his in 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Please turn there. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Ang sabi po dito, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudiyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So tayo po ay diverse people. In many ways, meron po tayong differences sa isa't isa, pero iisa tayo sa ating Panginoong Hesukristo. We are united to Christ and we are united to one another. Now, alam po natin na naririnig na po natin ito a lot of times, pero there is no such thing as individualism type of Christianity.
No such thing as individualism type of Christianity. Yung mga misguided na mga believers, sincerong believer ng ating Panginoong Hesukristo, but for some reasons ay hiwalay po sa local church, hindi po yan lalago sa kanilang Christian life. Because there is no such thing as individualism or individualistic type of Christianity. Tayo po ay kabahagi sa iisang katawan. Iniligtas po tayo ng Panginoon upang idagdag sa kaniyang katawan. Now, kinakailangang pakinggan natin ito over and over again dahil nahihirapan po ang ibang mga tao na tanggapin ito. Totoo na dapat po nating pagsikapan na tayo po ay mapalapit sa ating Panginoon, magkaroon po tayo ng more intimate relationship with Jesus Christ. Hindi natin pabayaan ang ating quiet time, ang ating devotion. Totoo na personally, individually, tayo po ay mananagot sa harapan ng ating Panginoon. Responsible po tayo sa kalagayan po ng ating puso. Each of us, kinakailangang i-examine natin ang ating sarili. Bawat isa sa atin, kinakailangang disiplinahin po natin ang ating sarili. Supilin po natin ang pagkilos ng laman sa ating kaluluwa. But the Bible also tells us that we are connected with one another. Hindi po tayo hiwalay sa isa't isa. Ang weakness ng maraming mga Christians sa modern church ay itong problema sa individualism. Ang individualism po, mga kapatid, mga kaibigan, actually basic problem po yan sa puso ng tao. Likas na po sa makasalanang tao na nais po niyang maging hiwalay sa Diyos. Nais po niya ang autonomy. Ang taong makasalanan ay self-centered. Tinitingnan lang niya ang kaniyang sarili. Lahat po ng kaniyang ginagawa ay upang isatisfy, bigyang kasiyahan ang kaniyang sarili. That is the nature of fallen humanity. Unfortunately po, mga kapatid, mga kaibigan, kung ang attitude na yan ay makakapasok sa loob ng iglesia, yung gustong isatisfy ng isang tao ang kaniyang sarili, imbis na ang iba ang kaniyang bigyang pahalaga or ang iba ang kaniyang isatisfied, hindi po ang kaniyang sarili. When that attitude enters the church, ang tanging nakakabenepisyo niyan ay si Satanas. Dahil magtatagumpay na siya sa kanyang misyon na wasakin ang iglesia, wasakin ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. In the Lord Jesus Christ, tayo po ay naging isa sa Kanya. We are united with Him. Tayo po ay naging bahagi ng Kanyang iisang katawan, but at the same time, we are united with one another. So, the center of our unity, the focus of our unity is none other than the Lord Jesus Christ. Because we are united to Christ, it follows that we are also united to those who are united to Christ, to those who truly belong to Christ. Kaya't hindi po natin iisipin ang ating sarili lamang, kundi ang kapakanan din ng ating mga kapatiran sa loob ng iglesia. Pangalawang punto, anong uring pagkakaisa ang malinaw na itinuturo ng Biblia? Pangalawang punto, it is a grace-born unity. Ito ay pagkakaisa na resulta lamang sa pagkilos ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Unity is a grace from God. Ito ay biyaya ng Diyos. Romans chapter 15 verse 5 ang ating teksto once again. Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos. So God is the source of unity. Unity is born of God. Ngayon ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. Masasabi po natin na ang pagkakaisa ay parihong monergistic and synergistic. Now, these are big words in theology, pero ang ibig sabihin ng monergism po, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay term na ginagamit upang i-describe ang ating kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay pagkilos ng Diyos
hiwalay po sa pagsisikap ng tao, hiwalay po sa kalooban ng tao. Salvation is entirely God's work. Ang Diyos lamang ang kumikilos para sa ating kaligtasan. Now, in one way, ang pagkakaisa ay resulta yan ng pagkilos ng Diyos sa ating puso, sa ating kaloob-looban. Because God united us to Christ at patuloy siyang kumikilos upang tayo ay mananatiling attached sa ating Panginoong Hesukristo. And in the process, God has also united us to one another bilang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Trabaho po ito ng ating Diyos. Pagkilos po ito ng ating Diyos. Sa bagong kapanganakan po natin, sa regeneration po mga kapatid, mga kaibigan, kumilos ang Diyos at nilagay niya tayo sa bagong pamilya, pamilya ng ating Panginoong Hesukristo. Idinagdag niya tayo sa kanyang kawan. John chapter 1 verse 12 and 13. Ang sabi po dito, John chapter 1 verse 12 and 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So pagkilos po ito ng ating Panginoon, it is monergistic. Tayo ay ipinanganak hindi sa kalooban ng laman, kundi sa kalooban ng Diyos. Nilagay niya tayo sa isang family. We have been given the right to become children of God. At bilang iisang pamilya sa ating Panginoong Hesukristo, iniibig natin ang isa't isa, ipinagtatanggol natin ang isa't isa, at tinutulungan po natin ang isa't isa. Ito po ang dapat gawin ng isang typical human family. All family members should be committed to one another. How much more in the Church of Christ? We are committed to one another and we should be committed to one another. Pero gaya ng typical human family, lahat po ng family members, bagamat sila ay iisa sa isang pamilya, sila po ay magkakaiba ng natural abilities. Iba-iba po ang kanilang gifts. Merong diversity pa rin sa loob ng isang human family. We are all different. Kaya sa loob din ng ating iglesia or sa loob ng iglesia ng ating Panginoon, hindi po ini-imply ni Apostle Paul na we are exactly alike. There's no such thing as uniformity, total uniformity in the body of Christ. There is unity. There is a difference between unity and uniformity. With diversity, mga kapatid, mga kaibigan, dahil iba-iba po ang ating pinanggalingan, iba-iba po ang ating background, meron talagang tendency na magkakaroon po ng conflict. At ito po ang ating iingatan. Kaya si Pablo po ay nanalangin, gaya ng pinaliwanag po natin last Sunday, Romans chapter 14 verse 5, 6, and 7, ay benediction. Ito ay wish ni Apostle Paul, hangarin, desire niya. Ini-exhort ni Pablo ang congregation na magkaisa, but at the same time, he is praying to God para sa kanilang pagkakaisa. May the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind. Nananalangin po si Apostle Paul that God would unite their hearts together. Nananalangin po si Apostle Paul natanggalin po ng ating Diyos ang pagkakabahabahagi doon sa iglesia sa Roma na nag-cause ng weakening ng kanilang congregation. At yung mga churches na talagang meron pong conflicts and divisions, yang mga iglesyang iyan ay manghihina. At dapat din nating ipag-pray ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Dapat nating ipag-pray every bit of the love and unity na ini-enjoy po natin sa loob ng iglesia ay resulta po ng pagkilos ng biyaya po ng ating Panginoon. So, on that sense, ang pagkakaisa po ay monergistic, pagkilos po ng biyaya ng ating Diyos.
But in another sense, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagkakaisa sa loob ng iglesia ay masasabi din nating synergistic. Synergistic. Meron din po tayong papel. Dapat natin itong i-pursue. Dapat po natin itong pagsikapan. And we are to fight against those things na nagdudulot ng disunity, ng pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia. At kinikilala ni Apostle Paul ng pagkakaisa sa loob ng iglesia ay pagkilos po ng biyaya ng Diyos. Inaamin po yan ni Apostle Paul. Siya po ay nananalangin that God might grant the church unity, particularly yung iglesia doon sa Roma. But it is also applicable to us. Pero hinihikayat din ni Apostle Paul ang mga mananampalataya na pagsikapan na manatili ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. We are to promote those things na nakakapagpatibay sa isa't isa. Edification, building up one another. Ano-ano ang mga bagay na ito? Pag-ibig, patience, pagtitiis, kapatawaran, pagpapakumbaba, at pananalangin para sa isa't isa. These are the things that promote edification and unity in the body of Christ. And above all things, mga kapatid, mga kaibigan, nagpo-promote ito sa pagpapatibay ng ating relationship sa ating Panginoong Hesukristo. As we know the Lord Jesus Christ, we will love Him more and we will also love one another more. Kaya ating itakwil ang anumang bagay, mga kapatid, mga kaibigan, na nagsisilbing banta sa ating pagkakaisa. Mga bagay tulad ng pagiging makasarili, selfishness, galit, strife, pride, kayabangan, jealousy, envy, at yung pag-insist po natin sa ating pananaw on Christian liberty. And whether you like it or not, marami na pong mga churches ang nagkakawatak-watak, nagkakabahabahagi because of contention when it comes to Christian liberty. Kung merong bagong church na naumpisahan because of strife, merong hindi pagkakaunawaan, dahil hindi nagkakaunawaan usually sa mga non-essential things, nahati ang iglesia, na plant ang new church, that's not a good way to plant a new church. Talagang ang Biblia ay nagsasabing magli-labor tayo para sa missions. We will engage in missions in order to plant more churches. Pero kung merong mga churches na naiplant because of division, because of strife na hindi natin na-deal, because of conflicts na hindi na-resolve, I don't think that is a good way to start a local church, a new church, or a new ministry. Kaya katungkulan po sa mga tao ng Diyos na i-promote ang unity and harmony in the Church of Christ. Unity is also synergistic. Yes, it is monergistic, but it is also synergistic, mga kapatid, mga kaibigan. Philippians chapter 1 verse 27. Please turn there. Ito ang sabi ni Apostle Paul. Philippians chapter 1 verse 27. Ang sabi dito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita, wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng ebanghelyo. So you see, this is clearly teaching us to really strive for unity, church unity. Philippians chapter 2 verse 2. Please turn there. Ang sabi po dito, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. And this is at the heart of these verses in Romans chapter 15, verse 5 to 7, mga kapatid, mga kaibigan. That is our second point. Unity is grace-born. Ang pagkakaisa ay pagkilos po ng biyaya ng ating Panginoon. At pangatlong katangian ng biblical unity
or church unity according to the Bible is that ito ay fruit-bearing unity. Meron talagang bunga na nakikita po natin. Unity results in a people being of oneness of mind, oneness of heart, and oneness of purpose. Katulad ng sinabi po natin last Sunday, hindi po ibig sabihin na nagpuproduce po tayo ng identical clones. Because in chapter 14, hindi naman po sila ni-rebuke ni Apostle Paul dahil sa kanilang differences. Ni-rebuke po sila ni Apostle Paul dahil hindi nila na-handle ng maayos ang kanilang different opinions on non-essential matters of Christian liberty. Ang sabi po ng Romans chapter 14 verse 3, huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Now, in our unique differences, kahit iba-iba ang ating pananaw, lalong-lalo na sa konteksto on Christian liberty, maaari pa ring magkaroon tayo ng iisang pag-iisip, iisang puso at iisang layunin. Unity will cause us to become like-minded. Like-minded sa anong bagay? Katulad ng pinag-aralan natin last Sunday, like-minded in the essentials of the Christian faith. Like-mindedness, rather, to be of the same mind. Doctrinal unity. Tayo po ay naniniwala sa absolute truth. There's no such thing as relative truth. If you say that there is no absolute truth, if you say that truth is relative, is that absolute? So, wala. Self-defeating ang statement na yan, mga kapatid, mga kaibigan. We believe in absolute truth. At ang absolute truth mula sa salita ng Diyos ay nagdidemand na ating tanggapin with absolute obedience. Kaya kung meron pong bibisita sa ating church at magtatanong po patungkol sa mga gospel essentials from one member to another, kausapin ang maraming member, sana ay nagkakaisa po ang ating sagot. Kahit sino man ang kanyang kausapin. That is why mahalaga po sa isang iglesia ang confessional. Nakasulat sa papel ang ating doctrine. Nakasulat black and white. Hindi po pwedeng nakasulat sa ibabaw ng tubig. No. Talagang malabo yun. We are free from many battles and divisions kung defined po ang ating confession of faith. At salamat sa Panginoon dahil nagkakaisa po tayo sa pag-subscribe sa ating confession of faith. Marami pong mga issues, marami pong mga battles na kinakaharap ang iglesia ng ating Panginoon, and we have to be united. Sa ating kasalukuyan ngayon, Pride Month, we have to be united in promoting biblical purity, at hindi po natin kinokondone at tinotolerate ang anumang bagay na kinakandem ng salita ng Diyos, especially sa naging fashionable na kasalanan ng mundo ngayon. No matter how fashionable it is in the sight of God, it is abomination, and we don't have any right to modify that, mga kapatid, mga kaibigan. At kinakailangang magkakaisa tayo bilang isang iglesia. That is why sa membership po natin dito sa Herald of Grace Covenant Bible Church, kinakailangang maging honest tayo sa doktrina, sa katotohanan na ating pinaninindigan upang ang mga prospect members ay magkakaroon ng tsansa na mag-isip kung talagang magpasakop ba sila sa autoridad ng iglesyang ito. We have to be in total agreement sa ating pinanghahawakang gospel essentials. Now, hindi po ibig sabihin na we are in total absolute agreement sa lahat ng mga minor issues, especially yung mga matters of Christian liberty. Kahit iba-iba ang ating pananaw sa mga bagay na yan, we can still be in harmony with one another. At ito po ang value ng membership class. Ang ating mga members ay ini-introduce sa ating doctrine and practice, sa ating confession of faith, at magkakaroon po siya ng
ng ample time na pag-isipan ang kanyang desisyon na maging kabahagi ng Iglesia ng Panginoon dito sa Dasmariñas. The same mind. Ang ibig sabihin ng the same mind, ibig sabihin the same mindset, the same way of thinking, the same Christian mindset. For example, Philippians chapter 1 verse 27 once again. Ang sabi dito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita, wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. So if we are united in the essentials of the Christian faith, nagki-create po ito ng spirit of cooperation. And that is why natutuwa po tayo na marami sa ating mga kapatiran ang nakikiisa sa mga evangelistic endeavors ng ating iglesia, katulad ng street preaching and tracts distribution. It creates a spirit of cooperation, sharing, fellowship sa isa't isa, mutual encouragement. Ang marriage po, mga kapatid, mga kaibigan, ang pag-aasawa, successful lamang po ang marriage kung ang mag-asawa ay ma-develop po nila ang iisang pag-iisip, iisang pattern of thinking, iisang, kumbaga, pulling together, having the same mind. Now, totoo po yan sa loob ng isang iglesia. Unity results in singleness of purpose and unity of voice. It is a fruit-bearing kind of unity. Nakikita po natin ang peace and harmony. Nagdudulot po ito ng kapayapaan sa loob ng iglesia. Now, on the one hand, ito po ay nagkakaisang boses ng ating papuri at pagbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Romans chapter 15 verse 6. Please turn there. Romans 15 verse 6, ang sabi dito, you may with one voice glorify the God and Father of our Savior Jesus Christ. So there is a unity of voice to glorify God, to glorify our Father, to glorify the Triune Jehovah. Ang pagsamba po sa harap ng Panginoon, it is actually a glorious act of unity and fellowship in the Church of Christ. Nagkakaisa tayo na sa ating pagtitipon Sunday after Sunday. Hindi po ang ating sarili, ang ating binibigyang kaluguran, kundi nagkakaisa tayo na pupurihin at luluwalhatiin lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating worship is Christ-centered, gospel-centered, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po tao ang ating binabandila at nagkakaisa po tayo nito. Worship before God is a glorious act of unity and fellowship. For example, Psalm chapter 34 verse 3. Ang sabi po dito, Psalm chapter 34 verse 3, O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon, at magkasama nating itaas ang kaniyang pangalan. What a fitting vision for the worship here, for the nature of worship here sa Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite. Now, ano pa itong unity, one voice, one mind? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan, we speak the same things. We proclaim the same gospel. It is the result of our union with Christ. With one accord, we strive to honor the Lord our God sa ating buhay, sa ating paglakad sa harapan ng mundo. Ito po ang ating pinakahangarin sa ating puso, to glorify God. This is the chief end of man. What is the chief purpose of man? To glorify God and to enjoy Him forever. Psalm chapter 133 verse 1. Ang sabi po dito, narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. So, ano pang ibig sabihin nitong speaking with one voice, with one mind? It means ang ating puso at isipan ay hindi laban sa isa't isa. Meron po tayong pag-ibig sa isa't isa. Meron po tayong longing para sa isa't isa.
Kaya kung hindi natin makita ang ating mga kapatiran sa loob ng iglesia, we know na meron talagang kulang. Meron talagang kulang. Kung mawalay tayo sa mga kapatiran sa loob ng isang buwan, 2 buwan, alam po natin. Speaking with one voice signifies speaking words to one another. Words na nakapagbigay encouragement, edification. Words na punong-puno ng biyaya, punong-puno ng encouragement. At gaya ng sinabi po natin last Sunday, hindi po tayo nagiging identical clones. Kung church unity ang ating pag-uusapan, there is a difference between uniformity and unity. Ang mga kulto, meron silang uniformity. Yun ang katangian ng mga kulto. There is uniformity. Pero sa iglesia po ng ating Panginoon, meron pong diversity, meron pong pagkakaiba. Iba-iba po ang gift na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Iba-iba ang abilidad na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, at ang layunin po ng Diyos upang ang church ay maging ganap, upang ang church ay maging complete, upang wala po tayong tinitingalang super Christian or superman sa loob ng iglesia. Kung meron man tayong tinitingala na superman, wala na pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya lang po tayo tumitingin. Yung iba-ibang mga kaloob, iba-ibang mga gift, ay kung pagsasama-samahin po ito po ay nagdudulot ng dynamic, unified, and vibrant church na nagfulfill ng kanyang mission in peace and harmony. At titingnan po natin ang pagkakaiba sa ating iglesia. Ang background ng mga church members ay iba-iba. Nanggagaling po sa iba-ibang probinsya dito sa Pilipinas. Ako po ay nanggagaling sa Mindanao. Nanggaling sa Mindanao. At merong nanggaling din sa mga Ilonggo, Iloilo, Hiligaynon region. Meron pong nanggagaling sa norte sa atin and before. Meron pong dumadalo sa ating worship na nanggaling sa Africa, nanggaling sa Middle East. We have people from different occupations, different economic levels po, mga kapatid, mga kaibigan. Iba-ibang educational background, educational level. Merong mga binata, merong mga dalaga, merong mga young couples, merong mga senior, merong mga advanced in years, merong galing sa maliit na pamilya, merong galing sa malaking pamilya. And in the midst of that diversity, meron pong pagkakaisa sa loob ng ating iglesia. At atin pong ipag-pray na hindi po ito mawasak dahil lang sa usapin ng Christian liberty. At nawa po ay willing po tayong magparaya. At kung kinakailangan, let's keep our position on Christian liberty sa ating sarili. Yun ang preaching po natin some weeks ago. To be of one mind, we must be resolved na wala na po tayong ibang itataas, hindi po ang ating opinion, kundi ang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya wala pong kapayapaan sa mga masasama. Wala pong kapayapaan sa mga walang Kristo sa kanilang buhay. Bakit? Ang kanilang iniisip ay ang kanilang sarili. It's all about me. It's all about what I want. It's all about what I enjoy, regardless of how other people feel. That's why marriages fail, lalong-lalo na sa mga walang Panginoon sa kanilang buhay, because it's all about the self. Pero yan po ay mababago, radically changed, kung ang isang tao ay tunay na kinilusan ng banal na espiritu sa kanyang puso at isipan, kung binago ng Diyos ang kanyang buhay, kung ang pusong bato ay tinanggal at pinalitan ng pusong laman, yung puso na yan ay hindi na self-centered, kundi God-centered. Nakatuon na sa ating Panginoon. Tumitingin na sa ating Diyos. Nagpapasakop na sa ating Diyos. Ang banal na espiritu ang nagkukontrol sa kanyang puso at isipan, at wala na pong ibang nais kundi ang bigyang kaluguran ng ating Panginoon at ibigin ang kapwa. In that way, magkakaroon po ng pagkakaisa sa loob ng iglesia.
sa mga hindi mananampalataya, walang kapayapaan, walang pagkakaisa. There is strife, there is jealousy, there is envy. At kung ang buhay ng tao ay talagang yun ang karakteristik, ang tanang buhay niya, yun ang karakteristik, patunay na wala talagang pagpapasakop sa pagka-Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kaniyang sarili, ang kaniyang sinasamba, ang kaniyang sarili, ang kaniyang tinataas. Ang Biblia nagsasabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. That is the greatest commandment. And the second greatest commandment is this, love your neighbor as yourself. Pero ang isang taong makasarili, nag-violate, iniibig niya ang kasalanan, dahil ang kasalanan ang nagbibigay ng enjoyment sa kanyang laman, enjoyment sa kanyang pagkatao, regardless na kung ang Panginoon ay napupuot, punong-puno ng galit laban sa kasalanan. Ang taong iyan ay nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Mabago yan kung ang isang tao ay kinilusan ng banal na espiritu at nakikita niya na dapat siyang magpasakop, dapat siyang magpatirapa sa ating Panginoon. Nasa ilalim siya ng puot at galit ng Diyos, and after death there is judgment. At sa araw ng paghahatol, alam ng Panginoon that you have violated the greatest commandment. If you have violated the greatest commandment to love God above all else and to love neighbor, you have committed the greatest sin of not loving God and the sin of not loving other people. Ang sarili lang ang iniibig, ang sarili lang ang binibigyang kasiyahan. Magsisi ka, kaibigan. Magsisi ka. Nasa ilalim ka ng puot at galit ng Diyos. At mapawi lamang ang puot at galit ng Diyos mula sa iyo kung aminin mo na ikaw ay makasalanan at ikaw ay lumapit kay Kristo, dahil nasa dugo at katuwiran lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang tunay na kapatawaran, ang tunay na kaligtasan. At ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon ay hindi lamang kaligtasan mula sa impyerno, kundi kaligtasan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Come to Jesus Christ right now, my dear friend, for tomorrow may be too late. Tayo ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito. At nawa po ay mapanatili ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Naway biyayaan ninyo ang inyong iglesia ng pagkakaisa, na wala na pong kaming ibang hangad kundi ang luwalhatiin kayo, sundin ang inyong kalooban at igalang ang different opinions ng bawat isa, at hindi ang aming sarili ang aming iisipin. Naway magkaisa kami sa Great Commission sa pag-reach out ng mga kaluluwa para sa aming Panginoong Hesukristo. Next week ay meron pong community outreach sa Barangay Sampaloc. Naway ang inyong iglesia ay magkakaisa sa iisang layunin na ipakilala si Kristo sa mga kabataan at sa mga magulang. And next week, next Sunday, ay ipagdiwang namin ang church anniversary. Nawa ay magkaisa kami na i-herald ang biyaya ng aming Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang pagdating. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.